A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Today is July 30 at tatalakayin natin yung ating pang day 26 dito sa ating 28th journey ng The Virtue in Action, The Quiet Power of a Godly Life. Welcome again dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At nandito na nga tayo sa last week nitong ating 28th journey. So, day 26. So, after this is 2 more topics to go at i-discuss natin yan tomorrow. So, tomorrow yung ating conclusion at pagwawakas ng ating journey na ito na Virtue in Action. Nakakatuwa na tayo ay muli nakatapos ng another series na topic dito sa ating mga in action series natin. Ayan. Tulad ng dati, bago tayo magsimula dito sa ating gawain, gusto ko pong hilingin ang bawat isa sa atin na tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na kami muli ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito at patuloy naming inihiling ang iyong gabay at presensya, Panginoon, sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang gumabay sa akin, Panginoon, ang iyong lingkod na siyang mangunguna sa gawain na ito, at patuloy kong hinihiling ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Tulungan mo na may focus namin ang aming puso't isipan sa aming tatalakayin, at hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong pag-iingat at gabay sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila at tulungan mo na susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain, at magkaroon din sila ng pagkakataon, Panginoon, na mapakinggan ang iyong banal na salita. Hinihiling ko, Panginoon, na haplusin mo rin ang iyong mga anak na tumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy kong hinihiling ang iyong paghaplos sa paa ng aking ama, ni Daddy, na patuloy na nagpapagaling ngayon. Gayon din po ako, Panginoon, sa aking paa, at gayon din sa aking tiyan. Hinihiling ko ang iyong mapagpalang haplos, Panginoon, na ikaw po nawa ang mag-cure sa anumang mga karamdaman na tinataglay ng aking katawan sa mga oras na ito. Gayon din sa aking asawa na si Larry, Panginoon. At gayon din sa iba pa, Panginoon, na hindi man namin alam kung ano ang mga nararamdaman nila at sakit na kanilang pinagdaraanan sa mga oras na ito. Haplusin mo po nawa sila at pagalingin, Panginoon. At anuman ang kanilang mga napagdadaanan o pinagdaraanan na suliranin sa kanilang buhay, ikaw po nawa ang tumugon at magbigay katagumpayan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At hinihiling ko rin, Panginoon, na patuloy mong linisin ang aming puso't isipan at patawarin kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po ay lihim o hayag. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. And as we continue with our topic for today, ang ating pang day 26, ang kapangyarihan ng tahimik na pagsunod. Yan po yung title sa Tagalog, ang kapangyarihan ng tahimik na pagsunod. Sa English, the power of quiet obedience. Napakahalaga ng pagiging masunurin sa harap ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko nga, sinabihan sinabihan si Haring Saul na obedience is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod kesa sakripisyo. Siyempre, mahalaga mahalaga na tayo ay nagsasakripisyo dahil ang pag-ibig dyan mo makikita kung may sacrifice, pero sabi mas mahalaga ang pagsunod on the other side
sakripisyo din, no? Yung pagsunod. Lalo na kung halimbawa, no, iba yung gustong gawin ng puso mo, no? Pero alam mo naman na mas tama na sundin, no, yung inuutos, no? So, there is sacrifice, no? Sacrifice na itabi mo yung bagay na gusto mo kasi mas mahalaga yung pagsunod. Ayan. So, ngayong araw na to, no, bago natin talakayin yung ating pang day 26, no, balikan muna natin yung ating topic kahapon. Kahapon, sa ating pang day 24 and 25, natutunan natin kung paano nagiging lakas ang kagalakan, no, ng Panginoong Diyos, no? The joy of the Lord is our strength, sabi nga, no? At natutunan din natin kung paano pinapalitan ang katatagan ng puso sa harap ng mga pagsubok. Ayan. So habang tayo ay nasusubok, tumatatag, no, yung ating pananampalataya. Ayan, kasi syempre yung tiwala natin, ano, mas lalong napag-iigting yung ating pagkapit sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga salita, mas lalong tumitibay. Ayan. So, ngayong araw na ito, sa ating pang day 26, titignan natin kung paano na isasabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng tahimik at tapat na pagsunod sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga utos sa atin, no? Sa mga araw-araw na utos niya sa atin. No? Dito sa ating Bible verse sa umagang ito na matatagpuan natin sa Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Ang sabi rito, sumagot si Jesus sa kanya at sa kanya'y nagsabi, kung sino mang umiibig sa akin ay gaganapin ang aking salita at sila'y iibigin ng aking Ama at kami papasok sa kanya at gagawa kami ng tahanan sa kanya. Amen. Amen. No, napakagandang Bible verse nito. No? So, dito pinapakita kung gaano kahalaga, no, yung pagsunod, no? Dahil ang sumusunod sa kanya, no, o gumaganap ng kanyang mga salita ay iibigin ng ating Panginoong Diyos at sabi niya, no, kami ay papasok sa kanya, no, at gagawa ng tahanan dito sa puso natin, no, mananatili sa atin, no. So napakaganda, no, kung bibisita ang Panginoong Diyos, di ba, paghahandaan mo talaga, ano pa yung pipiliin niya, no, tumira sa iyo at makasama ka palagi, no. So napakagandang Bible verse, pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Alam nyo, madalas nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay kailangang may malaking ingay o dumadaan sa mga entablado, no? Minsan ganun yung nasa isip natin, yung parang kailangan nasa center stage, no? Para pakinggan, no? Pakinggan yung ating sasabihin, no? Ngunit kadalasan ang malalim na uri ng pag-ibig sa Diyos ay nasusukat sa mga simpleng bagay, no? Ano itong mga bagay na ito? Ito yung mga tahimik na pagsunod sa ating Panginoong Diyos o sa kanyang mga utos na kahit walang nakatingin. Ang quiet power ay makikita sa isang pusong nagsasabi na, Panginoon, gagawin ko ito dahil mahal kita. Yan, kahit sa pinakamaliit na gawain, no, sa bahay, yung mga simpleng gawain, no, sa tapat na paggawa natin sa ating trabaho o sa pagpapakita natin ng kabaitan sa ating kapwa, no, dito nasusukat kung gaano kalalim, no, yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos, yung kahit walang nakakakita gagawin natin, no, yung tama sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang ganitong uri, no, ng pagsunod ay nagtatago ng isang matibay na espiritual na tahanan kung saan nananahan ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. At
totoo na napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At ang pagsunod ay nangangailangan syempre ng pananampalataya. Yan yung mga natapik natin nung nakaraan na araw. So sa ating faith, no, through faith, no, tayo ay susunod sa ating Panginoong Diyos, ano man 'yan, no. Katulad kahapon, no, 'di ba, pinag-aralan natin si Abraham na kung saan inutusan siya ng Panginoong Diyos na pumunta sa Kanaan, no, mula sa kanyang bayan, no, sa Ur, no. Siya ay inutusan ng Panginoong Diyos na maglakbay, no, sa lugar na hindi pa niya nararating. At hindi niya alam kung ano ang dadatnan niya doon, kung ano ang kinabukasan niya doon. Pero still, no, siya ay sumunod dahil, no, sa kanyang pananampalataya. So napakahalaga ang magkaroon ka ng matibay na pananampalataya sa Panginoong Diyos. In that way, masusunod natin siya, no? At tignan natin, no, yung inspiring Bible character na si Mary, no, si Maria, ang ina ng ating Panginoong Jesus, no, nung siya ay nagkatawang tao dito sa sa mundo. So si Maria, no, na mababasa natin sa aklat ng Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, no, ibinigay niya, no, si Maria ay binigyan, no, ng isang napakabigat at hindi pangkaraniwang panawagan na maging ina ng tagapagligtas. Ayan. Sa kabila ng mga posibleng pagsubok, no, na kanyang daraanan, yung panghuhusga ng iba, kawalan ng buong katiyakan kung paano mangyayari yung mga bagay na yun, no, hindi niya pa alam, no. So first time niya, no, na magdadalang tao at hindi niya alam kung ano yung haharapin niya. Pero ang kanyang simpleng tugon, no, ay puno ng tahimik na pagsunod. So, narito, sabi niya, no, narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ayon sa iyong salita. Amen. Yan ang sabi, no, ni Maria nang tanggapin niya, no, yung utos ng Panginoong Diyos sa kanya. So ang kanyang pagsunod ang nagbukas ng pinto para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ayan. Napakagandang halimbawa ang ipinakita, no, ni Mary para sa ating lahat, no, ang sumunod at tanggapin, no, yung utos ng Panginoong Diyos sa kanya. It's a challenge, no, na sundin ng Panginoong Diyos, na tinake niya, no, ng buong puso sa kanyang tinake niya, no, ng buong puso. Dito sa ating in action challenge ngayong araw na ito, may hamon din, no, para sa atin. Ang title nito is The Quiet Act of Obedience. Alalahanin ang isang bagay na matagal na nating matagal na, no, na ipinagagawa ng Panginoong Diyos sa ating budhi, no, yung nararamdaman natin na gusto ni Lord na gawin natin. Maaaring ito ay ang pagpapatawad sa isang tao, no, na nakasakit sa atin, na matagal na, no, na nandito sa puso natin pero hindi pa natin nire-release. Pwedeng yung pag-aayos ng isang relationship, no, na matagal na, no, na nangangailangan ng reunification o pagkakaisa, no, paglalaan ng oras sa ating Panginoong Diyos, o patuloy, no, ng buong puso na walang hinihintay na kapalit, no, yung gagawin natin ito, no, nang walang hinihintay na kapalit. Yung nararamdaman natin kasi yan sa puso natin, alam natin, no, na meron tayong kailangang gawin, at alam natin na ito ay mahalaga sa ating Panginoong Diyos, lalo na yung pagpapatawad, no, napakahalaga. So gawin natin ito ngayong araw na ito ng tahimik at may kagalakan sa ating puso. Ayan. Napakaganda, no, na pinag-aralan natin sa umagang ito. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong panahon o palakpak ng tao. Ito ay isang tahimik na desisyon na unahin yung kanyang kalooban sa bawat sandali ng ating buhay. Ayan.
So muli, mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbubukas mo ng aming isip na kami unahin, Panginoon namin, ang sundin ang iyong kalooban ng buong puso, ng kahit walang nakakakita, Panginoon, o kahit hindi nire-recognize ng iba, Panginoon, pero alam namin na ikaw, nakikita mo, Panginoon, kung ano man ang nasa puso, nasa isip namin, at tulungan mong umaksyon kami, Panginoon, gumawa ng daan para maayos ang mga relationship, magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng pagkakataon para magpadama ng pag-ibig sa isa't isa, at patuloy na mapupurihan ka, Panginoon, sa mga gawain na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kakayahan para magawa ang mga bagay na ito. Ikaw po nawa ang kumilos sa puso't isipan ng bawat isa, at patuloy nawa, Panginoon, ang iyong pangalan ay aming maitaas. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po sa ating lahat. And again, to God be all the glory. Take care and God bless.